Magandang umaga po, Sir Ted at Ma'am DJ Chacha. Oo, Miss Salamat po Mayang, sa pag-imbita sa amin. salamat din po sa inyo pong pagpayag sa isang panayam. Tama po ba? Kasi kanina binabanggit ni Manong Ted, ito pong ordinansa na ito ay pinagbotohan ng mga councilors pero hindi naisama ang publiko. Ang sinasabi ni Vice Mayor, for this ordinance exactly, hindi na daw kailangan ang public sentiment. Tama po ba ito? Public opinion? Mali, opo, mali po yan kasi constitutional right po yan. Nakita ko po yung sinabi ni Vice Mayor Atienza sa news na hindi na po ito kailangan. Pero constitutional right po, lalo na kung it affects the city's ability to achieve a healthy and balanced ecology at lahat po ng environmental policies no sa LGU, kailangan pong may public consultation lalo na kung pinagbobotohan po ito ng city. At ang isa po nating dapat maintindihan, yung 10-year solid waste management plan ay kailangang isama ang stakeholder. Ngayon, bakit kapag gumagawa tayo ng ordinansa, hindi sila sinasama? Dahil para maano natin, magkaroon ng tamang pagpapatupad ng 10-year solid waste management plan at tama ito, legal at angkop doon sa policy framework na ginawa ng na meron tayo sa Pilipinas, dapat laging kasama yung stakeholder. Kung hindi, mangyayari talaga itong mga complaints ng mamamayan. Dahil Mm. nakikita natin na hindi akma yung ordinansa na ginawa nila. Oo. Meron nga po kayong inilabas na pahayag kaugnay pa rin itong pagtaas ng singil sa garbage fees po sa mga negosyo dyan sa Maynila. Kine-question nyo po yung legalidad, maging yung direksyon nitong polisiya. Sinasabi nyo walang malinaw na basihan at walang computation na inilalabas yung Manila LGU kung paano sila nag-come up sa almost 1,200% na pagtaas sa singil nga po sa basura dyan sa Maynila. Sige, kayo po mismo ang magpaliwanag. Bakit niyo po sinasabi na may legal issue dito sa garbage fee increase diyan po sa Maynila? Opo. Unang-una, hindi naman po kami ayaw sa garbage fee. Tama naman po na may garbage fee ang isang lungsod. Subalit, hindi ito dapat napakamahal at walang konsultasyon. Ngayon, ang issue dito, napakalaki at walang konsultasyon ang ginawa ng Manila dito sa Ordinance number 9151. Una, meron na tayong basis, no, Supreme Court ruling, Ferrer Jr. versus Quezon City noon, na pinasawalang bisa yung ordinance na ginawa ng Quezon City. Bakit? Dahil hindi ito, sabi ng Supreme Court, kailangan kung magtataas tayo ng garbage fee, una, may adequate justification at computation. Nakita na nga natin, ni Sir Ted kanina, may hawak siya ng kopya ng ordinance, wala talagang computation na nakalagay doon. Nagsagawa ng video explanation si Mayor Isko, pero lalong lumabo kasi ang sinasabi niya per employee output ang singil, subalit sa ordinance per square meter. So ano ba talaga? So hindi malinaw ang computation nito. At makikita din natin kung gaano kalaki yung computation, no? Siya na yung pinakamalaki sa Metro Manila. Kung sa 1,000 square meter ang isang restaurant distillery, 6,000 lang sa Makati, umaabot ng 100,000 plus dito sa Manila bigla. So napakalaki ang pagitan. Kung hahayaan natin to, susundin ito ng ibang LGU at ito ay hindi dapat ganon. Ikalawa, hindi malinaw yung connection sa actual waste services ng garbage fees. No, nakalagay lang, madaming nag-post na mga negosyante ng kanilang mga renewal ng permits. No? At nakatanggap kami ng maraming reklamo sa aming FB page. Mas malaki pa sa BIR tax sa kung ano-anong tax na hiningi doon sa kanilang permit for business, ang garbage fee. No, kung ito ay lump sum na garbage fee, hindi ito pwede. Dapat masasabi dito kung ito ba ay napupunta sa sahod ba ng mga waste workers na nandoon, ito ba ay mapupunta sa hauling fee, mapupunta ba ito sa material recovery facility na talagang
yan ang mandate ng Ecological Solid Waste Management Fee, no, para ma-recycle, no, makulumpon at masort, maka-recycle. Yan ay hindi nakasaad doon. So hindi natin alam kung hauling fee ba to, tipping fee. Ang sinasabi lang ng mayor, ito ay dahil sa hauling fee, dahil lumayo daw yung pagtatapunan ng basura from Navotas To San Mateo. to San Mateo. Oo. At may issue pa dyan na bakit sa San Mateo tayo laging lahat itatapon bigla-bigla. Nakita na ba ng San Mateo may bago na bang assessment kung kakayanin bigla-bigla ng San Mateo landfill ang pagtapon ng Manila ng kanyang waste every day? No, ang sinasabi ni MMDA chair ay may ECC naman na po ito noon pa, pero matagal na po yung ECC na yan, 2011 pa. Kung may major change or scope of change in scope at change in capacity, biglang dumami yung volume ng basura, dapat ito ay magsagawa ng bagong ECC. At narinig na po natin noong August na hindi ito isinang-ayunan ng mayor ng San Mateo. At sinabi nila na sa balita lamang nila nakita. So dalawang syudad, actually, ang walang konsultasyon dito, hindi sinabihan ang San Mateo at hindi rin sinabihan ang mamamayan ng Manila. Kaya ito ay dapat ihinto at ipasawalang magkaroon pa ng maraming konsultasyon. May At ikatlo, Sige po, tuloy po. Ikatlo po, inconsistent po siya dun sa batas at mga ilang polisiya natin. Meron po tayong RA 9003 na ang preferred option niya for waste management ay hindi hauling, hindi pagkokolekta ng basura, kundi avoidance and reduction ng waste. Ngayon, kung ito ang priority, hauling, nakikita natin na wala sa plano nito ang reduction at yung mas matataas pa na uri, reduction, redesign, recycling, bago yung hauling sa landfill. Kasi ito na dapat sa RA 9003, ito na dapat ang pinakahuling option. Subalit dahil dito mapupunta ang gastos natin, dapat tanungin natin bakit nga ba? No? Bakit hindi yung reduction? At makikita natin dahil ang dami ng mga umanong balita, sumingaw na balita na mukhang malapit ang ating mayor dun sa mga waste haulers natin, no? Kaya meron ding isang grupo ng mga negosyante na nagsasabing kailangan magkaroon ng transparency at magkaroon ng investigation tungkol doon sa mga leanings ng ating mayor. Ulitin po namin para po sa panig nila Mayor Isko, kami po ay tumawag paulit-ulit para din po maipaliwanag nila itong issue na ito na ngayon nga po ay tinutuligsa din ng grupo nitong sina Miss Mayang. Miss Mayang, balikan ko lang yung nangyari pong video na sinasabi nyo, explanation ni Mayor Isko. Doon kasi sa video, meron siyang sinasabi, yun daw, naging increase kung susumahin daw sa per araw, parang 32 pesos per day lang naman daw po papatak yun. May binabanggit siya, hindi nyo pa nga binilang yung empleyado ninyo. Halimbawa daw, 3 yung empleyado, dapat daw ang basura kino-compute per capita. Ano po ba talaga ang tamang explanation dito? Meron din siya sinabi na mas mura pa rin daw ang singil ng garbage fee ng Manila kaysa daw magpatapon ng kariton sa basura. Ano pong tugon nyo dito? Hindi po yan totoo. Kahapon naglabas ng computation or comparative rate sa isang pahayagan na nag-compare talaga na ang laki ng difference ng garbage fee ng ng Manila City, Pasig. Compared to other LGUs. Opo. At may computation po yan na ang sinasabi natin dito hindi consistent kasi yung sinasabi niyang explanation doon sa city, doon sa ordinance niya. At meron din kami natanggap na halimbawa isang lease, no, na 143 square meters lang siya, 28,000 yung garbage fee niya. Mas mataas pa doon sa kanyang permit at iba pa yung tax na binibigay sa kanya. Hindi doon sa actual waste na binigay sa kanya. Sabi niya, hindi rin naman dalawa lang ang empleyado niya.
So hindi ito na nakikita doon sa actual, no, doon sa waste na gine-generate at type ng waste na gine-generate ng businesses. Bakit importante yung type ng waste? Kasi depende sa uri ng waste, merong iba't ibang paraan ng pag-solve doon sa basurang yun o pag-address. Ayon sa Waste Audit Characterization Survey, nakakalungkot din na tiningnan natin sa Manila City Hall, wala yung 10-year solid waste management plan niya sa website, wala rin sa MMDA kasi importante itong mga audit, no, waste audit per city, no, kasi kung biodegradable waste ayon sa MMDA, ang Kalakhang Maynila, no, hindi lang Manila City, 55% organic waste at 30% lang o 10% 30% recyclable and 10% lang um, yung residual o yung dapat mapunta sa landfill. Pero makikita natin sa policy, puro hauling, puro pagpunta sa landfill ang plano ng ating mayor. Kasi kung biodegradable, pwede mong i-compost yan. Pwede mo siyang gawing fertilizer. So madaming paraan ng pag-reduce at paggamit, pag-recycle ng waste. Depende sa uri nito. Pero kung ang perspektiba lang natin ay generation, revenue generation, talagang pupunta ka sa hauling, pupunta ka sa tipping fee, kasi dyan may kita. Hauling fee, yung paghakot ng basura, lalo na kung may kakontrata kang mga waste companies, at yung tipping fee, natatanggap dahil private companies yung landfill, private operators yan, may tipping fee rin na kada pasok natin ng basura doon, may bayad din para ma-maintain nila yung landfill. Ngayon, ang dapat matuto na tayo sa Binaliw case, no, yung landfill, yung landslide diyan na nakapagsawi ng maraming buhay. No, hindi natin na ma-manage, no, tanggap lang tayo ng tanggap dahil ng basura doon, tambak tayo ng tambak, kahit na yung capacity niya ay maliit lang. Imaginein natin yung San Mateo landfill ay 5,000 metric tons a day lang ang capacity niya. No? 17 LGU, sabihin natin 17 LGU, hindi lang Manila ang magdadala doon. Nag-i-invite tayo ng another landslide crisis dito. Dapat tingnan ito umuli ng pamahalaan. At ang isa pang nakaka-worry, no? Kasi ang isang solution na binibigay nila sa atin, yung waste to energy. At ganun din yun, no? Ganun din yun. Wala din siya sa policy framework natin. Bawal ang waste to energy incineration. At ang waste to energy incineration, lalong tataas ang garbage fees natin. Bakit? Mangangailangan ito ng tons and tons of waste to energy per day. At ito ay may hauling fee rin, may tipping fee rin. Yan ang business model ng waste to energy. Itong sa Manila na pinopropose din ni Mayor ay 3,000 tons of metric tons of waste per day ang ilalagak naman dun sa waste to energy. Kaya nagsasabi kami na simula pa lang itong garbage fees. Pag nandyan na yan, yung waste to energy, lalong tali sa kontrata ang lungsod para magbigay ng 3,000 tons of waste per day. Mawawala po yung mga waste reduction policies natin, yung mga single-use plastic ban na pinupush po natin nationwide dahil gugustuhin ng mga kumpanyang ito at nakatali tayo sa mga kontrata na mag-provide ng waste na ganong kalaki araw-araw. Opo. At sinabi na nga rin yung mga traffic ng mga basura dyan araw-araw sa truck ng mga basura, yung kalat at yung emissions niya is malaking problema. Maging yung mawawalang kabuhayan ng mga basurero, formal man o informal. Opo. Yan po ay, kumbaga, separate po na issue yan, yung pagkakaroon ng planta, yung waste to energy. Bagamat yan po ay ginagamit ng ilang mga bansa sa mga mauunlad na bansa, pero sabi nga ni Ma'am Mayang, dapat din yan pinag-iisipan din muna kasi ano ang ipanggagatong mo dyan? Basura. So para gumana yung plantang yan, kailangan mo ng basura pa more. Hindi ba? So it defeat the purpose na dapat nga less basura ang ating pong araw-araw po na itinatapon. Anyway, so ma'am, sa ngayon po, anong balak ho ninyo? Kasi ito po ngayon, ordinansa na,
In effect na po ito, pinirmahan po ito ni Mayor noong Disyembre. Sa akin pong hawak nga na kopya po dito, I think December 14, pinirmahan niya. Ngayon po'y ganap na siyang batas. Ano ang balak niyo ho ngayon? Kasi hindi na ho ito matitigil ng mga interviews lang po natin. Go ahead, ma'am. Opo. Sa kasalukuyan po, nakikipag-usap tayo po sa mga grupo ng mga negosyante. Isa po dito yung negosyo advocates na nagpaplano pong mag-file ng TRO dito sa ordinance na to. So, abangan po natin sa mga susunod na araw yung mga protesta at case or itong TRO filing na ito para mapahinto. Okay, yan po kasi nga po ang legal na pamamaraan para po ito ay questionin. Balikan ko na sinasabi ni Ma'am Mayang dito sa artikulo po ng Rappler, gumawa sila ng pag-aaral. For a restaurant or cafe with a floor area of at least 50 square meters but less than 100 square meters, Manila charges 48,000 a year. Sharply higher than neighboring cities. Pasay daw po ay 7,200, sa Makati 4,000, Quezon City ay 3,120 at sa Taguig 2,000. Ito hong sinasabi ni Ma'am Maya ho kanina na nailathala. And mind you, meron po itong surcharge sa hindi makakabayad. Ma'am Mayang? Sa kanila pong ordinansa. Kapag kayo po ay hindi nakapagbayad sa takdang panahon, may patong po ito mga kapatid, failure to pay the above fees. Sa prescribed period po, meron pong 25% per annum at meron din pong 2% na interest per month doon sa unpaid fees or charges including surcharges until the amount is fully paid. Malaki po ang multa nito kung sakasakali. O sige, so Mamayang, ano lang po ang inyong mensahe sa city government, sa mga konsehal po sa Maynila, si Vice Mayor, para po sa inyo pong ipinaglalaban na ito, ma'am? Salamat po, Sir Ted. Para po dun sa mga nahalal na politiko, opisyal sa LGU ng City of Manila, tama naman po na i-address po natin yung ating mga basura. Subalit napapansin na po ng mga ating mga mamamayan doon na yung mga waste policy natin, hindi po kayo nagtatawag ng konsultasyon. Hindi po ito unilateral na policy na gagawin po natin. Importante po sa implementasyon na kasama ang mamamayan at ito ay angkop sa batas ng ating bansa. Kaya po nananawagan kami, ilang beses na po kaming kumatok sa inyong pintuan, nagbigay kami ng mga sulat, umikot-ikot kami sa City Hall at pinagpasahan din mula pa nung nagsimula ang waste to energy proposal nyo hanggang ngayon po sa garbage fees. Marami na pong kumakatok na mga negosyante sa inyo at nagsasabi na baka lumipat na lamang sila ng lungsod dahil ang tingin nyo sa kanila ay revenue base, hindi backbone ng local economy at provider ng jobs sa ating lungsod. So gusto po naming makipagtulungan sa inyo at para matukoy po natin yung mga tamang pamamaraan ng pag-solve dito sa basurang to. Informal economy po dito sa Smoky Mountain, 80% po ay mga recyclers po dyan, mga waste pickers. 80% ng basura ng residual, sila po ang kumukolekta. No? Formal and informal, magkasama yan. Ngayon, kung itong gagawin natin, puro private hauling, waste to energy, mawawalan po sila ng mga hanap buhay. Hindi naman po subsidized ang kanilang mga trabaho dito. Actually, sila ang nagsasubsidize ng waste management ng Manila dahil sa kanilang mga serbisyo. Kaya po sana, makausap po namin kayo at i-review nyo po ito. I-subject ulit sa public consultation itong mga waste policies ninyo. Okay, well said. At muli po, Mamayang, bukas po ang aming programa sa panig po ng city government, sino man po sa kanila. Kasi nga po kami tumawag noon pa, matapos nga po mag-viral din ang mga bayarin ng ilang po negosyante dyan sa Manila no sila po nagre-renew ng kanila po mga kaukulang business and mayor's permit. Mamayang, salamat po na marami at sa uulitin po. Salamat po, Sir Ted at Ma'am PJ Chacha. Thank you. Salamat po na marami. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo